Natawa na nga lamang ng pagkat-endi itong si Lai Daoyuan sa mga sinabi ng master, sabi rin nito na dapat raw isang mahusay talaga ang kinuha nilang maging guro, para daw naman hindi masayang ang pera na ipagkakaloob ng court. Dagdag pa nito na ang talento nga raw ay ang nagsisilbing isang crucial role ng alchemy, subalit ang pagkakaroon lang din daw ng experience ang naghuhubog sa bawat tao, upang maging isang mahusay at mabuting alchemist, at kung titingnan nga raw itong ating bida ay mukha talagang bata na walang kwenta, kaya naman baka raw wala man lang siyang karanasan o kaalaman tungkol sa mga herbs, tapos ganun-ganun na nga lang rin daw, kung sabihin ng master na isang remarkable alchemist itong ating bida, gayong kahit saan daw naman niya tingnan ay puro kawalan ng karunungan at kapalpakan lang ang kanyang nasasalamin dito sa ating bida. Sambit pa nga nitong si Lai Daoyuan na ang pananatili raw ng ating bida sa Hero House, ay hindi magiging daan para matuto siya sa paglikha ng pills, kaya naman bakit di na lamang daw siya sumama rito upang marami siyang mapag-aralan. Mariin niya naman ngang sambit, na hindi raw sapat at nararapat itong si Lai Daoyuan upang kanyang maging tagapagturo, at saka kung ito lang rin daw ang kanyang magiging tutor di bale na lamang. Nalabis naman ngang ikinainis nitong Tokmol na ito, kaya naman rin ay nagkakanggugulat na rin ito habang sinasabi sa ating bida na, mukhang nagiging mayabang daw naman yatang masyado ang ating bida, at para rin daw sa kanyang kaalaman, sobrang daming araw ng mga disciples na naghahangad upang kanyang maturuan. Nakisingit naman ngang bigla ang master, at sabi nito na mahusay daw naman talaga pagdating sa alchemy itong si Lai Daoyuan. Subalit gayon pa man raw wala pa rin ito kung ikukumpara sa ating bida, kaya naman mabuti pa raw lumuhad na lamang ito, at magmakaawa na kung pupwede siyang turuan ng ating bida para mas maging mahusay pa. Pagalit naman ngang sabi ni Lai Daoyuan na mapapatawad niya raw ang ating bida para sa pagiging mayabang nito, subalit ang mga pinagsasabi nga raw nitong master kanina ay hinding-hindi niya matatanggap, di rin daw siya makapaniwala na ang mga salitang yon ay kayang-kayang sabihin ng isang master, at dahil nga raw sa pinagpipilitan nito na kayang makipaglaban ng ating bida sa kanya, ay sige raw handa siyang makipaglaban sa paglikha ng pills, may pang-asar pa naman ngang sabi ng master, na tiyak raw na ipapahiya lang nitong si Lai Daoyuan ang kanyang sarili. Sambit naman ngang muli nitong si Tokmol, na panigurado raw na mga spiritual pills ang siyang dahilan kaya sumali rito ang ating bida. Sabi niya naman nga, na malalaman lang daw nila ang totoo kapag tapos na ang contest. Puno ng kumpiyansa naman ngang sinabi ni Lai Daoyuan na, kapag raw natalo ito ng ating bida, ay bibigyan daw siya nito ng 3 uri ng pills mula sa kanilang clan alinman ang kanyang gusto, ngunit kung ito naman daw ang makatalo sa ating bida, ay need niya daw itong bigyan ng kahit na anumang 3 uri ng aklat na magugustuhan nito. Mariin naman nga niyang sambit na hindi pa raw sapat ang ganong klase ng pusta. Kaya naman nga ay labis na naman itong nagalit, sabay sabi rin na alam daw ba ng ating bida kung gaano kahalaga ang kanyang mga pills, yung ibang araw mga tao handang ibigay ang halos lahat ng kayamanang meron sila, magkaroon lamang ng pills na mula sa kanya, tapos hindi pa yun sapat. Sabi niya naman nga na ang gusto niya raw ang lahat ng pills na meron ito, hindi yung 3 lamang, at bukod pa raw dun dapat rin daw na lumuhad ito at yumuko sa kanya ng 3 beses, habang humihingi ng pasensya sa kanya. Naikinagalit na naman nga nitong Tokmol na ito, sabay sabi pa na nasisiraan na daw yata talaga ng ulo ang ating bida. Sabi naman nga rito ng master, na kung ayaw daw nitong mapahiya ay may pagkakataon pa raw naman ito para umatras. Sabay tumalikod na nga rin sila agad ng ating bida at nagsimulang muling maglakad. Ngunit hindi pa man nga sila nakakalayo ay agad na rin naman nga silang pinigilan ng Tokmol na si Lai Daoyuan. Sabay sabi na pumapayag na nga raw siya sa deal, basta daw ba kapag natalo niya ang ating bida, ay magkakaroon na din siya ng karapatan na magbasa ng mga libro sa Hero House anumang oras niya naisin, at dapat rin daw ay walang sino man ang magrereklamo. Matapos nga ang ilan pang mga sandali, ay makikita itong dalawa, na pareho ng nakapwesto at pawang handa na para sa competition. Kung saan nga ayon sa isa sa mga manunood rito, ay bakit raw yata siksikan ang mga tao ngayong nandirito, tugon naman nga rito ng isa pa, na kung nakikita raw ba nito ang lalaking nasa kaliwa, iyon nga raw ay ang dakilang pinuno ng Golden Eagle Clan ng Central City, kung saan ay isang pill match nga raw ang kasalukuyang gaganapin ngayong araw ng mga pambihirang alchemist, kaya naman ay talagang anabangan ito at dinagsa ng marami. Muli naman ngang sambit ng isa pang manunood na, di ba garaw at isang bihasang alchemist itong si Lai Daoyuan, kaya sino naman daw ba itong lalaking may lakas ng loob para lumaban rito,
Tugon naman nga rito ng kausap na, ang binatang lalaki nga raw na yon, base sa kanyang narinig ay isang guro sa Hero House, kaya naman talaga raw nakapana-panabik kung sino ang mananalo. Maya-maya naman nga ang itinanong naman ng kaninang lalaki, ay kung sino naman daw ba ang matandang lalaking ito, at sagot nga rito, na ito nga raw ay si Yuan Mubay ang isa sa mga nag-organisa dito sa Peel Contest. Ito rin ang siyang pinuno ng Sihai Commerce Chamber, eksperto rin daw ito sa pagsusuri ng mga peels, kaya naman ay ito rin ang itinuturing na pinakamahusay na referee sa paligsahan ngayon. Samantala, si Lai Daoyuan nga ay nag-umpisa na ring lumikha ng kanyang own version peels, kung saan ay talagang focus ito subalit waring meron paring halong kaba at pagkainis sa ating bida. Habang rito naman nga sa kabilang banda ng manunood ay kitang-kita ang pagkamangha ng mga ito, sa kung anong ginagawa ni Lai Daoyuan. At maya-maya nga, ay natapos na rin ito sa kanyang ginawang peel, isang hugis bilog nga ang kanyang peel na nalikha, at habang tinitingnan niya nga ito ay may pagpapaliwanag pa nitong sinasabi, na ito nga raw hawak niya ay isang energy peel, kung saan ay lubhang makakatulong nga raw ito para mas mapalakas pa ang isang tao, at dahil nga raw sa nagpunta rito ngayon ang mga tao upang alamin ang tungkol sa mga peels, ay bakit hindi pa nga raw magsilapit ang mga ito upang mas ma-check nila ang peels ng personal at harapan. Ito ngang si Yuan Mubay ang siyang nagpasyang lumapit, para tingnan at suriin ang peel na likha ni Lai Daoyuan, at naging sobrang manghang-mangha nga ito, sabay sabi rin na isang top quality nga raw itong nilikha ni Daoyuan kahit sa loob lamang ng kaunting oras ito ginawa, kitang-kita naman daw pati na ang bawat linyang naririto ang siyang ebidensyang talagang magiging maganda ang epekto nito. Kasunod nga ay sinabi naman ni Lai Daoyuan, na ang ating bida naman daw nga ang lumikha ngayon ng kanyang peel. Tumingin nga lang muna ng seryoso ang ating bida, sabay nag-umpisa na nga rin siya. At gamit nga ang kanyang espesyal na kakayahan, ay talagang pinagbubutihan niya ang kanyang paglikha, at masasabi rin natin na magiging maganda ang resulta ng peel niya, dahil habang ginagawa niya ito ay wala siyang ibang iniisip, kundi ang magandang magiging epekto sa makakainom nito. Maging ang mga tao nga ay labis ring namangha sa kanya, hanggang sa matapos nga ang ilang saglit, ay nakalikha na nga rin siya ng kanyang peels. Na agad rin naman ngang tiningnan at sinuri ni Yuan Mubay, ngunit tila nga parang may pagkadismaya ang naging reaksyon nito, sabay humingi nga rin ito ng pasensya sa ating bida, dahil di niya nga raw masabi kung saang level ba nabibilang ang gantong peels. Sabi naman nga ni Lai Daoyuan na bakit di na nga lang raw sabihin nitong si Yuan Mubay na ang ganitong peel na likha ng ating bida, ay wala raw kakwenta-kwenta dahil kahit sino naman nga daw ay kayang-kaya lang gumawa ng ganitong klase. Dagdag pa nga nitong sabi na akala niya raw kung sino ng expert tong ating bida, yun pala puro lang yabang ang kaya, at ang kapal pa raw ng mukha dahil nakipaglaban pa talaga sa kanya. Sabi pa nito sa master, na di ba raw at tama siya sapagkat ang kanyang peel lamang ang nag-iisang top quality, kaya naman malinaw na rin daw siguro na siya ang panalo ngayon sa contest na ito. Samantala nga, ay muling magsalita ang ating bida, at mariin niyang sinabihan si Lai Daoyuan na hindi raw useless ang likha niya kagaya ng akala ng mga ito, ika nga don't judge a book by its cover, kaya naman bakit di raw muna ng mga ito alamin ang totoo bago pa mag-judge o mag-react ng kung ano-ano. Sambit naman nga ni Lai Daoyuan, na witness daw ang lahat ng naririto na napaka-useless talaga ng peel ng ating bida, baka nga raw pati eto na rin ang pinaka sa lahat at walang tatalo, kaya ano pa raw bang dahilan at panay pa rin ang pagputok ng butchi niya. Sabi naman nga ng ating bida, na ang rule nga raw sa pagmi-measure ng peel ay kung anong epekto nito, hindi yung binabase lang sa itsura, kaya bakit di na nga lang daw kaya muna try ng mga ito, upang malaman ng lahat kung ano talaga ang may dudulot ng kanyang ginawang peel. Sambit naman ni Lai Daoyuan na kung ganun raw, sino naman daw ba ang mag-aabalang subukan ang peel na likha ng ating bida, tanong naman ni Yuan Mubay sa kanya na kung ano raw ba ang tawag rito sa peel. Taas noo niya naman ngang sinabi na ang peel nga raw na ito ay tinatawag na soul recovering peel, kung saan ang epekto nga raw nito ay kayang magpabata ng tao, at kahit ang patay man ay kayang muling maibalik ang buhay. Naiinis naman ngang sabi ni Lai Daoyuan, na marami na raw siyang nakitang mga kabataang lalaki na mahilig magyabang, subalit wala pa raw hihigit rito sa kawalang hiyaan ng ating bida. Lalo pa raw at iniisip at sinasabi niyang, ang walang kwenta niyang peel ay kayang makabuhay ng patay, at kahit kailan nga daw hindi pa nagkakaroon ng ganiyang uri ng peel dito sa Great Wu Empire, kaya naman talagang isa lang raw malaking kalokohan ang lahat ng sinasabi ng ating bida. Like, comment,
Share and subscribe na po kayo mga idol. Don't forget to hit the notification bell din po para always kayong updated.